Ngayon po ay pulong panalangin at tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon at alamin natin kung ano po yung dapat nating panalangin, hindi lamang sa iglesia, maging sa ating bansa at maging sa ating mga tahanan. Nakaraan, ating pong napagtuunan ang Psalms chapter 1 hanggang verse 6. Dahil yung pong ating pag-aaral ngayon, buong Psalms natin itong pag-aralan pagdating po sa panalangin. Lord willing, bigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon. So nakaraan ating pong pinag-aralan ng Psalms 1 at nakita natin ang dalawang katauhan doon, isang taong matuwid at isang taong masama. Kaya ang sabi roon, mapalad ang mga tao, ay mga taong hindi po lumalakad sa payo ng mga masama, hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan at hindi po umuupo sa upuan ng mga manlilibak. At sila ay mga tulad ng ipa, wala po silang laman, ito pong mga taong masama. Ngayon po tayo nasa chapter 2 at makikita natin sa chapter 2 ng Psalms mayroon pong pagpapatuloy tungkol po sa buhay ng mga hindi po mananampalataya o mga taong masama o ituring na ito ay mga ipa walang laman. Sa ating pong pag-aaral, basahin natin ang Psalms chapter 2 verse 1 to 12, pero ating po lamang pag-aaralan ngayon ay ang verses 1 hanggang 3. Ganito po ang pagkakasabi. Bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali sa atin. So may kita natin dito yung mga taong mga masasama, masabi nating hindi mananampalataya ay makikipagdigma sa Panginoon. So yung ating pag-aaralan ngayon, ang pakikipagdigma sa Diyos. Tingnan natin kung ano po ang may tutulong nito sa atin pagdating sa panalangin natin sa iglesia, sa bansa natin at sa ating mga tahanan. Ang Salmong chapter 2, wala po tayong makikitang sigurado o nagsasabi, may bigay palatandaan kung sino po ang may akda o sino ang author na ito. Ngunit, ang bagong tipan sa Acts chapter 4 ay magpapatunay sa atin na ito ay awit ni David. Ang sabi po sa Acts 4:25 to 26, ganito po. Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Iisa po ang konteksto. So sa makatwid, ito po ay awit ni David. Now, ang tanong natin, bakit ang mga bansa umaalsa laban sa Diyos at sa ating Panginoon o kay Kristo na binuhusan ng ating Diyos? Now, alam nilang wala silang kabuluhan, mga ipa lamang sila. Ngunit pinipilit nila na sila ay makipagdigma sa Diyos na makapangyarihan. Bakit? Anong dahilan? Now, bilang mga tao ng Diyos, tayong tinutukoy, matuto tayong sa salmong ito na manalangin upang tayo po ay palaguin ng Diyos sa kanyang karunungan upang hindi mangyari sa atin ang ganitong ugali na may mga taong lumalaban at gusto makipagdigma sa atin. Kaya ang tanong, bakit po makikipagdigma ang mga bansa laban sa Diyos? Now, sa apat na katauhan, malaman natin ang buong Psalms chapter 2 na ito. Una, hatiin natin ito sa apat na bahagi ng mga leksyon o aral na pag-aaral natin. Una, ang katauhan ng mga hangal. Ikalawa, ang katauhan ng Diyos. Ikatlo, ang katauhan ng anak. At pang-apat, ang katauhan ng mga pinagpala. Ngunit ang ating tatalakay ngayon, pagkukunan natin ng panalangin, ay ang una, ang katauhan ng mga hangal. Now, sino itong mga hangal na ito?
Pwede bang mangyari ito sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano? Na ating pag-aralan po ang talatang ito, verse 1 hanggang 3. Ito pong mga taong ito ay mga hangal sapagkat hindi nila kilala kung sino ang kanilang binabangga. Wala silang kaalaman, kaya halaga po na magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos sapagkat mapapahamak ang taong kulang sa kaalaman tungkol sa Diyos. Ang alam lamang niya ay kanyang sarili, ang kapaligiran, ngunit wala siyang pagkakilala sa Diyos. Kaya minsan, binabangga natin mismo ang ating Panginoon. Mga hangal sila sapagkat dinidigma nila ang soberanong Diyos at ang Mesiyas na tagapagligtas. Sila'y mga ipa lamang kontra sa Diyos at sila'y haharap lamang sa kanilang kapahamakan. Now, sa pagkikipagdigma sa Diyos at kay Kristo, ipinapakita rito sa atin ang tatlong dahilan kung paano nila dinidigma ang Panginoon. At naway makita rin ito sa ating mga sarili. Unang dahilan, mga kapatid, sila'y nakikipagdigma sa kanilang pakikipagsabuatan. Mayroon palang pakikipagdigma sa Diyos sa pakikipagsabuatan. Pakikipagsabuatan laban sa Diyos. Tignan natin ang verse 1. Ganito ang sabi. Bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Nagsasabuatan, nagpaplano. Now, gusto kong tignan natin ang ibig sabihin po ng salitang nagsasabuatan. Ang salitang nagsasabuatan ayon sa original na Hebreo, mga kapatid, yektol, no? Yektol. Ang ibig pong sabihin niyan, umuungal. Ibig sabihin, sa Bisaya pa, doon ay pag-ago sa iyang kaugalingon. May pag-uungal. Umaatungal siya tulad ng leon. Pagka ang isang taong galit, umuungol siya laban doon sa kanyang kalaban. Ito po ang ginagawa nitong mga masasamang taong ito. Sila'y umaatungal, umuungol, nagbubulay-bulay sa kanilang plano. At ang kanilang pag-aatungal, pag-ungol dito, mga kapatid, ito po ay nasa indicative. Ibig sabihin, paulit-ulit, wala silang tigil ang kanilang pakikipagsabuatan. So sa kanilang pagtitipon nitong mga bansa at mga hari, nandun yung reklamo nila, pag-uungol nila at wala silang hinto sa pag-ungol na ito. Kaya nga, bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Magsimula tayo sa salitang bakit. Yun po yung simula eh. Bakit? Bakit nagagawa ito ng mga bansa? Bakit nagagawa ito ng mga hari? Mga pinuno ng mga bayan o sambahayan? Ang sagot po sa chapter 1, sila po'y masasama. Sila'y mga ipa. Sila po ay hindi kumikilala sa Diyos. Mismong Psalms 14 verse 1, nang sabi, ang mga hangal, nagsasabi sa kanilang mga puso, walang Diyos. Dahil pinanindigan nilang walang Diyos, laban sila, umuungol sila kapag nakakarinig sila tungkol sa Diyos. Now, sa ating pong panahon, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 1, itong mga taong ito ay patay sa kanilang likas. Patay sa espiritual, walang pagkaunawa sa espiritual, kaya sila'y sumasalangsang at nagkakasala. Di ba? Ang sabi sa Ephesians 2:1, ganito ang sabi. Kayo nooy, kausap ni Pablo yung mga Kristiyano, ngayon ay mga Kristiyano na, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang, pag-ungol, paglaban, pagrebelde, at mga kasalanan. Yung kasalanan dyan, nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil, hindi nila kilala ang Diyos, mga hangal ang mga taong ito. Na pwede ba nating sabihin ito sa mga Kristiyano na tayo hangal? Hindi. Dahil kilala natin ang Diyos. Hindi tayo maliligtas kung di natin kilala ang Diyos. Ngunit sa ating kaligtasan, kuminsan, hindi natin kinikilala ang Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos ay nag-i-intervene sa ating buhay para wag nating gawin ang isang bagay na laban sa Kanya, umuungal din tayo.
Nakikipagsabwatin din tayo na hindi dapat masunod yung gusto ko. So sila po yung mga nagkakasala, patuloy na nagkakasala. At hindi ito kagulat-gulat sa kanila, sapagkat sila ay mga hangal. Ang sabi sa Romans 8:5-8, ganito ang sabi sa Romans chapter 8, verse 5 hanggang 8, sapagkat ang mga ayon sa laman, sila po yung mga laman, hindi spiritual, ay nagtutuo ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit, ang mga ayon sa Espiritu, ang mga Kristiyano, ay nasa mga bagay ng Espiritu. Walang pag-ungal. Verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman, yung mga hangal, ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos at hindi talaga nagpapasakop. Hindi maari. Ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos, kundi ang makipagsabuatan. Ang kagulat-gulat, mga kapatid, sa statement na ito, na wala pong ikakatwiran ang mga umaangking Kristiyano at sinasabing ako'y anak ng Diyos, ay mga sumasalungat sa Diyos, nagre-rebelde at nangangatwiran kapag ka iyong kinumusta at tinanong, bakit wala ka? Ito'y nakakagulat. Tanda natin, ang sabi Ephesians chapter 2 verse 1, ganon ang kalagayan natin noon. Subalit, tayo po ay pinalaya na. Tayo po ay binigyan na ng bagong puso ng Diyos. Kaya nakakagulat na sa tuwing dapat tayo'y nakikipagtagpo sa Diyos, sa panalangin, ang dami nating pag-ungal na katwiran. Nakakagulat po yun. At marami rin pong magsasabi na hindi na siya nagkakasala, hindi na siya nagkakamali. No, hindi po natin dapat panghawakan yun sapagkat hindi dahil sa tayo'y tao lamang. Hindi na tayo ordinaryong tao, tayo mga anak ng Diyos. Kundi dahil mayroon pa tayong nananatiling kasalanan. So tayo po ay natitisod pa rin. Sabi nga sa James chapter 3 verse 2, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito isang taong sakdal, may kakayahang pigilin ang buong katawan. So mayroon talagang taong kaya. Ang sakdal dyan, ibig sabihin perfect na, kundi malago. Yung malalago, bihirang matisod. Kanya nga, kapag ka natisod ang isang tao at nagkakasala, anong dapat? Takpan ba natin? Hindi. Dapat pa nga ilantad eh. Kaya marami pong umuungol, mga Kristiyano, dahil sa paglalantad ng kanilang pagkakatisod. Utos po ng salita ng Diyos na dapat ilantad yan upang makalaya ang sino man tao. Ephesians chapter 5 verse 11. Ang sabi, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Yung po ang tamang solusyon eh. Paano makapag-repent ang isang tao kung hindi malantad ang kanyang pagkatisod? Mananatili sa kanya yung kasalanan yon. At alam natin, Psalms 68 verse 18, I think, na hindi siya sasagutin ng Panginoon sa kanyang dalangin kung mayroon siyang tinatagong kasalanan. So yun po yung una rito. Mga taong hangal, nakikipagdigma sa Diyos sa pamagitan ng kanilang pakikisabuatan. Ikalawa, sila ay nakikipagdigma sa kanilang pakikipagsanggunian. Verse 2. Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili
at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi. Well, sa ating pong Kristiyano nangyari ito, nagsangguni. Ating ka ba? Hindi, may gawain ako. Ako din. Nangyari sa atin yan, di ba? Pagka ganun po ang ginagawa natin, na pinairal natin yung ating sariling katwiran, yung ating remaining sin, wala tayong pagkakaiba sa mga taong hangal. Kaya nga, ang pakikipagdigma sa Diyos ay dadaan din sa pakikipagsanggunian. Nang pagsanggunian dyan, sa original na language, ibig sabihin, laying a foundation. Naglalatag ng pundasyon. Ibig sabihin, nag-uusap upang magkaroon ng matibay na pangangatwiran na dahilan upang labagin ang Diyos. Marami tayong dahilan, di ba? At pinaninindigan natin. Like for example ngayon, kung mayroon tayong pupunain na hindi na dumadalo, tsak maraming panlaban yun. Nakapaglatag na ng matibay na pundasyon yun. Mahirap gibayin yun. Tanging conviction ng banal na espiritu sa paglalantad ng kanyang kasalanan ang paraan para mabuwag, madurog yung foundation na yun na inilatag niya sa kanyang puso. Tingnan niyo sabi, basahin ko muli ang teksto. Inihanda ng mga hari. Sino yung hari? Pinuno ng bansa. Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ng ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis. Nakakalungkot po mga kapatid. Hari na ito o pinuno ng isang bayan, imbis na ang hari ay gumawa ng kabutihan para sa kapakanan ng kanyang bayan, ng kanyang bansa, siya pa yung nangunguna na magkipagsanggunian sa kanyang nakatagong layunin. Sa gobyerno natin, paano bumabagsak, kumihina ang bansa natin, nakadepende sa presidente at sa kanyang mga tauhan. Sa iglesia, paano tumatatag ang iglesia? Paano ito lumalago? Sa pamamagitan din ng leader. Sa tahanan. Paano tumitibay ang tahanan? Ito'y sa pamamagitan ng mga magulang. Ang hari dito, mga kapatid, na tinutukoy ni David, palagay ko yung mga kilala niyang hari. Maaaring sinasabi niya rin kanyang sarili. Hindi siya perfect. Pero makikita natin may hari po sa isang lugar na nangaral ang isang propeta, nangaral ng paghahatol, 40 days, gugunawin ng Diyos ang bayang ito. Nung marinig ito ng hari, nag-declare ang hari para sa kapakanan ng kanyang buong bayan. Na baka sakali daw na tayo'y kaawaan ng Diyos kung tayo magpatira pa, magbubo ng abo, mag-fasting, mag-repent, baka tayo'y pagpalain ng Diyos. Basahin natin yan. Jonas chapter 3, basahin natin ng verse 6 at saka verse 9. Sa verse 6, ganito, nang ang balita ay dumating sa hari ng Nineve, siya ay tumindig sa kanyang trono, hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Verse 9, sino makakaalam? Ang sabi niya, maaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang nagniningas na galit upang tayo huwag mamatay. Di ba? Doon sa verse 6, tuloy-tuloy sa verse 7, nag-declare siya ng fasting. Pati hayop, hindi niya pinapakain dahil siya'y
may tiwala sa Diyos. Pero mabigat. Dahil sa Kristyanismo, may mga magulang, pinuno ng sambahayan, nakikipagsanggunian sa mga anak, na hindi mahalaga ang pagsamba sa Diyos. Dapat natin ipag-prayan. Hindi tumitindig ang mga magulang sa mga anak na kung wala tayong pagkilalang totoo sa Diyos, mamamatay tayo sa impyerno. Pero ang mga magulang nakipagsanggunian, okay na, kung anong gusto nyo, malaya kayo. Di ba? Yan ay isang ugali ng hangal. Dapat lahat ay makapaglingkod, buong pamilya ay makapaglingkod. Kaya mangyari po sa gobyerno natin, walang magandang mga tagasunod, mga kabinete. Dahil kurap eh. Kawawa ang taong bayan nagdurusa sa kanilang korupsyon. Walang magandang espiritual na paglago ang iglesia kung paisi-isi lang ang leader. Dampot dito, dampot doon kung ano ang maibibigay. Hindi dinadala ang mga tupa doon sa sariwang damuhan na may batis ng tubig na malinis upang sila ay tumibay sa pananampalataya. Wala ring matibay na pamilya na nagkakaisa sa Diyos, sa paanan ni Kristo, kung wala pong mga magulang na tumitindig at hindi nakikipagsabuatan sa kanilang gusto, kundi nakikipagsabuatan alang sa kapurihan at pananampalataya sa Diyos. Kaya maraming mga anak, mga atyesta hindi naniniwala sa Diyos. O di kaya naniniwala man sa Diyos, pero mas magaling sila sa Diyos. Magaling sila tungkol sa Diyos, pero wala silang relasyon mismo sa Diyos. Wala pong magandang kinabukasan mga bansa, bayan, tahanan, kung wala pong panalangin para sa biyayang ito. Sa pamilya, o walang magandang halimbawa na nakikita ng mga tagasunod at pinababayaan na lamang ang mga anak kung anong buhay nila. Di po matibay. May awit nga, a house is not a home. Pangatlo, mga kapatid, so yung una, sila'y nakikipagdigma sa kanilang pakikipagsabuatan. Ikalawa, sila'y nakikipagdigma sa kanilang pakikipagsanggunian. Ikatlo, sila'y nakikipagdigma sa kanilang pakikipagmatigasan. Verse 3. Ang kanilang panggapos, sabi nila ng mga bansa leader, ang panggapos doon ng Diyos, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Ayaw nilang magpasakop. Ayaw nilang magpasakop. Ang tawag nila sa pagpapasakop sa Diyos, panggapos at panali. Again, yung nagmamatigasan dito mga kapatid, sa Hebreo ay simple yan talaga, nakatuloy sa Biblia. Utos ito sa isa't isa sa kanila. Imperative ito na paulit-ulit. Sa tuwing mayroong balita tungkol sa Diyos, paulit-ulit tayo. Magmatigasan tayo. Patigasan na. Bahala na kung sabihin nila. Total, ligtas na ako, membro na ako. Wow. So itong mga taong ito, dahil nasanay po sa pakikipagsabuatan, sanggunian, tumigas na yung puso nila. Tumigas na. Hindi na sila magpapasakop, hindi na sila magpapagapos sa Diyos.
Lalagutin at lalagutin nila anumang bagay na makapagpapanatili sa kanila maglingkod sa Diyos. Wala silang takot sa disiplina. Wala silang takot maparusahan. Mas ibigin nilang makalaya kaysa sa sila ay manatili sa Diyos. So may mga ganitong mga tao, ayaw nilang magpasakop sa iglesia ng Panginoon. Mas sinusunod nila ang kanilang gusto. Kalooban nila ay manhid na dahil nasanay na yan. So, panalangin natin mga kapatid na huwag mangyari ito sa atin. Huwag mangyari sa ating mga anak. So, ganito katigas ang puso ng mga hangal. Kaya aral sa atin dito na lagi natin ipag-pray, lagi nating i-share sa ating mga anak na huwag tayong dapat lumakad sa payo ng mga masasama. Na huwag tayong dapat tumayo o makisama sa kanilang mga daan o paraan ng buhay. At ikatlo, huwag tayong dapat umupo, makipag-isa, makipag-dwell sa kanila, sa kanilang upuan sapagkat sila'y manlilibak. Manlilibak. Panalangin natin sa Diyos na bigyan tayo ng pusong masunurin at walang takot sa mga pakikipagsabuatan sa sanggunian na mga hindi mananampalataya, uiiral natin ang ating pakikisapagbuatan sa Diyos para sa kanila. So ipinalangin natin kapag tayo nakakaramdam po na medyo nanlalamig na, panalangin natin manumbalik sa Diyos. Hindi itong aking daan. Hindi itong aking upuan. Panalangin natin, huwag tayong tumulad sa ginagawa ng karamihan na nagwawalang bahala sa ating mga sinumpaan sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, ang mga salita ninyo, Ama, ay nagpapaalala sa amin pong kalagayang espiritual na totoo kami po'y natitisod. Pero ang salita ninyo'y nagbibigay liwanag sa amin upang ibalik kami sa maliwanag na daan. At huwag kaming sanggunian, pakipagsabuatan sa mga bagay na labag sa iyong kalooban at hindi ayon sa iyong kagustuhang kabutihan para sa amin. Palakasin niyo kami, patibayan niyo kami. At nawa, higit sa lahat, maging pangunahin sa amin ang pananalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.